Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon itong article na sinulat ni Mr. Rigoberto Tiglao sa Manila Times. Title is, Ignorant about what impeachment is, Marcos misled his son. Okay, so ito, medyo mabigat ito na article or opinion. Presidente ignorante tungkol sa impeachment. Nung senador pa ang Pangulo, na dumaan na siya sa impeachment. Bumoto siya ng no. Bumoto siya ng acquittal panahon ni Chief Justice Corona. Okay. So, bakit naman sabihin ni Mr. Rigoberto Tiglao na ignorante ang presidente tungkol sa impeachment at na-misled pa niya yung kanyang anak na si Sandro sa pagpirma kasi number 1 pumirma si Congressman Marcos. Okay, ito yung dahilan, sabi niya, this is not my opinion, sabi niya, but fact, katotohanan, straight from the horse mouth. So, galing mismo sa bunganga ng Pangulo, yung lumabas sa bunganga, yun ang nagpapatotoo nga ignorante ang Pangulo. Yun ang ibig sabihin nito. Ito yung sinabi ng Pangulong Marcos sa kanyang press conference noong February 5. Once the impeachment complaints are filed, the House has no choice. The Senate has no choice. Kailangan nilang iproseso ang impeachment complaint. Okay? So, dagdag pa niya. Once the impeachment complaint are filed, the House and Senate, they have no choice. Nakatali na ang kamay nila. Tali na ang kamay. Okay. They had to process. Okay. Ano pa? When asked what advice he gave his son with regard to whether to sign the impeachment complaint or not, ito ang sabi ng Pangulo. I told him the process has begun. Parang batas iyan. When you're in the legislature, when you file a bill, pag na-file na yan, the bill takes a life of its own. Kahit anong gawin ng congressman na nag-file, kahit ayaw niya yung mga changes na gagawin doon sa kanyang bill, wala na siyang magagawa because the bill is going through a process as it should. And part of that process will be amendments, etc. The impeachment complaint is exactly the same. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. So, ikinumpara ng Pangulo itong impeachment sa pagpapile ng bill. So, may mga amendment, changes, yung ganon. So, punta na tayo sa advice sa kanyang anak. Sabi ni Mr. Tiglao, Marcos even pressured his son, saying that he would be violating his oath of office as an Ilocos representative if he didn't sign. So ito ang sabi ng presidente. So sabi ko, nandyan na tayo. Sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So it's your duty now to support that process. So, do your duty. That's what I told him. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you're a congressman, so do your duty. That's what I told him. I don't know he'd be the first to sign. So, yan na. Advice ng Pangulo sa kanyang anak is, do your duty. Ayan na. Okay, go now there. So, ano naman ang masama doon? Kasi medyo na-curious ako bakit ignorante ang Pangulo sa impeachment. Ito na, ang paliwanag ni Mr. Tiglao. Marcos misinformed his son. The 30-year-old congressman's duty and that of his colleagues was to evaluate the impeachment complaint and to agree or not whether to ask the Senate to undertake a trial.
dapat, sabi ni Mr. Tiglaw, i-evaluate. It does not mean na once na nandyan na yung impeachment, it's your duty to sign. Ganon ang punto niya. So, dito sa article ni Mr. Tiglaw, nagbigay siya ng mga halimbawa. Panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, sabi niya, may mga impeachment complaint na ipinail sa Kamara. Ganon din panahon ni President Noynoy Aquino, may mga impeachment complaint sa Kamara. Panahon ni PRRD, may impeachment laban kay PRRD sa Kamara. Panahon, sinabi pa niya, Elpidio Quirino. Nandyan, daming impeachment. Kaya ang mga kongresista, in-evaluate nila yung mga impeachment complaint sa Kamara. Eh, ang evaluation, there is something lacking in form and substance. Kaya, doon pa lang sa Kamara, naibasura na. Sabi ni Mr. Tiglaw sa kanyang, dito sa kanyang column, maraming mga impeachment complaint na hindi inakyat sa Senado. Hindi automatic na may once na impeachment complaint na isinampa sa Kamara, automatic pipirma. Pag-aralan. So kung napag-aralan at hindi karapat-dapat, huwag mong pirmahan at dyan na lang siya. Yun ang punto ni Mr. Tiglaw. So, I don't know kung anong masasabi nyo. Para sa akin, it makes sense itong point of view ni Mr. Tiglaw. Hindi automatic. Kasi nga, totoo nga naman, maalala ko, maraming impeachment complaint na isinamba versus PRRD, Pinoy, GMA, hindi nag-prosper. Kaya, Kamara pa lang, patay na. Pahayag, paliwanag ni Congressman Joma Gomez. Bakit hindi siya pumirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte? Kaysa geographical areas, ang may pinakamaraming pumirma na kongresista para percentage is concerned, Visayas. Daming pumirma. Mangilan-ilan lang ang taga Visayas na kongresista na hindi pumirma. Okay. So, ang una kong matandaanan si Congressman Antonio Ligarda sa Antique. Tapos ito si Congressman Joma Gomez sa Ormoc. Meron pa mangilan-ilan, hindi ko na lang matandaanan. So, bakit hindi siya pumirma? Okay? So ito may post si Jigger Eve TV. Pinost niya yung statement ni Congressman Joma. Ito yung Representative Richard Gomez, inihayag ang kanyang dahilan kung bakit hindi siya pumirma ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. So ito yung dahilan ni Congressman Joma. Napakasimple lang. Sabi niya, ituloy lang natin ang trabaho. Gaano man kaliit ang pondo natin, makakapagbigay pa rin tayo ng dekalidad na serbisyo sa mga tao sa maraming paraan. Wow! Alagang dito mo makikita yung anong klaseng puso itong ganitong klaseng kongresista. Hindi siya nakasalalay lang sa pera sa budget. Kasi understandable na yung hindi pumirma either zero ang budget or kung meron man kakaunti. Okay. Mayroong kongresista sa Mindanao na binabatikos ngayon sa Cagayan de Oro, si Congressman Lord Ansuan. Paliwanag niya kasi na siya, pinuputakti na siya ng tanong o reklamo ng kanyang constituents. Nagpaliwanag siya sa isang radio interview na mahirap na desisyon yung ginawa niya
Kasi kung hindi siya pipirma, ma-consider na siyang oposisyon at yun na nga, mahihirapan na siya na maka-request ng budget. So, ang consideration itong kongresista is yung budget. So, ngayon, may budget siya. Kaya lang, depende ngayon sa eleksyon kung ano ang magiging hatol ng mga botante ng 1st District o Cagayan de Oro City dito sa congressman nito. Marami pang iba na mga kongresista na yun ang rason nila para makakuha sila ng budget para sa kanilang distrito. So, in a way, sabi nila, para sa taong bayan ang pagpirma namin. Kasi, pagpirma namin, it means additional budget para sa aming distrito. So, we did it for the good of yung nakakarami. Okay lang yun. Kanya-kanyang perspective, kanya-kanyang dahilan. Kaya lang, iba si Congressman Joma. So, tanggap niya na kakaunti ang budget na matatanggap niya. But, sabi niya, magtrabaho lang tayo. We can give quality service to our constituents sa ibang pamamaraan. Iyon po ang tama. Ano bang main job ng congressman, di ba? To legislate laws. Dapat yun ang pagtuunan nila, yung magpasa ng batas na makakatulong sa sangkatawan, hindi lang sa distrito nila, kundi sa buong kapuluan. Yun ang trabaho ng kongresista. Secondary na lang yan, yung pagbibigay ng proyekto. So, saludo tayo talaga dito kay Joma. May prinsipyo. Sino pa? Mga sa BARM, Autonomous Region for Muslim Mindanao, si Congressman Mujib Hataman, hindi rin siya pumirma, sigurado. Yan, yung budget para sa distrito ng Basilan, mababawasan din. Kaya lang yun, prinsipyo lang yun. Sino pa yung matandaanan kong mga hindi pumirma sa Bukidnon? Congressman Jose Maria Subiri Jr., lahat ng kongresista sa buong Bukidnon, 4 districts sa Bukidnon, yung 3 pumirma, siya hindi. Sino pa ba ang meron pa mga mangilan-ilan na hindi pumirma na yun, bahalang may budget o wala, basta importante. Sila ngayon ang mga sikat, itong hindi pumirma. Ang mga pumirma kanya-kanyang paliwanag, kanya-kanyang depensa. Bago lang nangyari sa Dinagat Island, Congressman Ecleo, I don't know anong nangyari, bigla na lang niyang itinapon ang microphone, umalis sa public gathering. I think related ata yun sa election. Tapos ang mga audience, sign pa more, sige, perma pa kayo. So, grabe na ngayon ang init ng karamihan, init ng taong bayan sa mga pumirma. Nakakatuwa rin doon sa Singapore. Nagbisita doon si Senator Jinggoy. Although hindi siya pumirma, paan sila maging dyan? Nako. Sinalubong siya ng libo-libong DTS. Sigaw Duterte pa rin. And I'm sure na ang good Senator Jinggoy, naramdaman niya yung pagmamahal ng taong bayan sa mga Dutertes. Kasi sumisigaw pa rin sila ng Duterte doon sa Singapore. Okay, so ayan, saludo tayo, pasalamat tayo sa mga kongresista na hindi pumirma. Ayan na, isa na yan si Congressman Joma Gomez na noon pa, nung Quadcom pa, dinidepensahan niya na ang war on drugs ni Pangulong Duterte. Nagpapatuto siya na malaki ang naitulong ng war on drugs ni PRRD sa Ormoc City. Okay,